At that point, Papa Van, naisip ko, kung sakasakaling lokohin man ulit ako ni Carlo, ay kayang-kaya ko nang makipaghiwalay. At kung sakali mang makaramdam ako na nambababae na naman siya, ay kayang-kaya ko na rin siyang tablahin. Ano nga ba ang dapat gawin sa isang karelasyon na paulit-ulit kang niloloko? Dapat bang hiwalayan? O gantihan mo na para matuto? Tama bang ang isang taong dating niloko ang siya naman ngayoy nanloloko? Dear Papa Van, magandang araw sa inyo at sa lahat ng inyong listeners. Isa ako sa mga avid listeners ng inyong programa. At halos 3 years nga akong araw-araw na walang mintis na nakikinig sa inyo. Ever since natsyempohan kong mapakinggan ang inyong programa nang nag-work from home na ako as a Korean products reseller. Matagal ko na ring balak na sumulat sa inyo, Papa Van. Kaya lang palagi akong pinapangunahan ng pangamba. Pero ngayong kakatapos ko lang ng aking long-term relationship, naisip kong wala na rin namang mawawala sa akin. Gayunpaman, hayaan niyo sanang itago ko na lang ang mga tunay na pangalan sa aking kwento para na rin sa kanilang ikabubuti. Lexi, yan na lang ang itawag niyo sa akin. 28 years old na ako ngayon. Currently single at taga Parañaque City. Ang tatay ko ay isang babaero. Hanggang sa namatay siya, hindi pa rin ito tumigil sa pambababae. Nakita ko mismo kung gaano nasaktan at nagdusa ang nanay ko dahil sa pambababae ng tatay ko. Kaya't lumaki ako na mapanghusga sa mga kabit at yung mga nakikipaglandian pa kahit na may karelasyon na. Ang hindi ko akalain ay ako rin mismo eventually ay matutulad sa tatay ko. Lumaki akong conservative, Papa Van. Bukod pa rito ay may trust issues talaga ako sa mga lalaki. Kaya naman kahit na marami nang nanliligaw sa akin nung high school pa lang, ay hindi ako agad nagbo-boyfriend. Sinabi ko rin sa sarili ko na kung sino man yung first boyfriend ko, ay siya na rin ang pakakasalan ko. At nakita ko naman ang mga characteristics na hinahanap ko sa isang lalaki. Siya si Carlo. Ang kaklase ko na nanligaw sa akin nung college. Kaya naman, sinagot ko na siya. Mabait, matalino, may kaya at higit sa lahat ay gwapo si Carlo, Papa Van. Kahawig niya si Tom Rodriguez. Good boy, kumbaga. At hindi naman ako nagkamali ng pagpili sa kanya dahil sa loob ng 4 na taon namin sa college ay hindi ito nagloko kahit na marami pa ang nakikipag-flirt sa kanya. Pero nang graduate na kami at nagtrabaho na, doon na simulang manganib ang aming relasyon dahil sa third party. Habang kausap ko ang matalik kong kaibigan na si Cara, ay nagawa kong ilabas ang sama ng loob ko sa jowa ko dahil tama ang kutob ko na may karelasyon siyang ibang babae. Yun ay dahil sa nakita kong larawan na nakakbay yung girl kay Carlo. Iba yung dikit nila. Hindi lang yun. Dahil na rin sa may history siya ng pambababae ay markado na siya sa akin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na hiwalayan siya. Suportado naman ako ng kaibigan ko. Kaya nga this time, panindigan mo na yung desisyon mo. Mamaya, after 3 weeks, malalaman ko na nakipagbalikan ka na naman. Tapos mauulit na naman tong ganitong eksena. Saad ng kaibigan ko na mukhang buwisit na rin sa akin. Pero ganun pa man ay alam ko namang concern lang siya sa akin.
masisisi mo ba ako? Magpa 5 years na rin kami nung buwisit na yon. Kahit ganun yon, mahal ko yon at mahirap namang basta-basta na lang makapag-move on. Sagot ko naman sa kanya habang umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin ni Kara na I made the right decision talaga. Huwag ko na raw pahirapan ang sarili ko. Nanghihinayang lang talaga ako, Papa Van, sa 4 na taon naming pinagsamahan. Ang saya-saya naman ang naging relasyon naming dalawa noon nang bigla na lang siyang nagbago. Hindi ko maintindihan kung ano nga bang nangyari. Kung pangit ba ako? Kung kulang pa ba ang mga ibinigay ko sa kanya? Ano bang mali sa akin? Yan ang mga tanong ko kay Kara. Anya, hindi naman daw natin kontrolado ang magiging pagbabago sa mga taong malalapit sa atin. Naalala ko tuloy kung gaano rin kasakit kay Mami ang pagluloko sa kanya noon ni Daddy. Ganon din daw si Kara sa ex niyang si Rowel. Mabuti na lang nakamove on na ito. Kaso, mukhang mahirap sa part ko lalo na kung galing ka sa isang long-term relationship. Hindi magiging madali. At ang pinaka-challenging dyan ay kapag nagpadala ka doon sa mga masasayang memories nyo. Tapos eventually, marirealize mo, nakalimutan mo na naman na mas marami palang beses na miserable ka sa relationship nyo. Pagpapayo ng kaibigan ko. I hate it. Wala na ba talagang matinong lalaki sa mundo? Singhal ko. Nagpapasalamat pa rin ako sa kaibigan ko kasi kahit ang seryoso na ng usapan namin ay nagagawa niya pa rin akong patawanin, Papa Van. Andyan siya para pagaanin ang loob ko. Dahil dito ay niyaya niya akong pumunta sa Baler. Doon na lang daw kami magre-release ng bad vibes at maghanap na rin ng mga cute boys. Biro pa niya. Doon din niya ako dadalhin sa mahina ang signal at walang internet para hindi ko na raw mastalk si Carlo at matempt na i-drunk call pa siya. Kilalang kilala niya talaga ang mga galawan ko. Dagdag pa niya, siya na ang maghahawak ng phone ko para raw makapag-enjoy lang kami. Napakaswerte ko talaga sa kaibigan ko, Papa Van. At yun nga ang nangyari, Papa Van. Sumama ako sa BFF kong si Kara sa Baler at talagang dinala niya ako sa lugar na mahina ang phone signal para talagang makapag-disconnect ako sa mundo nang mapabilis ang pag-move on. At bilang nasa ibang lugar ako, Papa Van, ay talagang ginamit ko ang pagkakataon na yun para mag-let go. Hindi lang kay Carlo, kundi pati na rin sa mga insecurities ko. Hindi naman ako ganun ka-chubby pero syempre meron din akong mga insecurities sa katawan. Nung nandun kami sa Baler ay talagang deadma ako sa iisipin ng iba. Lalo pat wala naman akong mga kakilala doon. Kung dati ay palagi akong may shorts kapag nagsuswimming, nung nasa Baler ako ay two-piece kung two-piece ang aurahan ko. Wala akong pakialam kung may makapansin man sa konting stretch mark sa katawan ko. Kahit pa sa malaki kong mga braso. Dati ay hindi talaga ako makalabas ng bahay ng walang heavy makeup. Doon ay talagang bare-faced at lip gloss lang ay sapat na. Wala nang effort. Wala nang pagpapanggap. Talagang in-enjoy ko na lang ang life. At ang magagandang tanawin sa Baler. Siguro nga ay tama ang sinasabi nila na nakaka-attract ang confidence. Dahil nung nandun ako ay napansin kong may mga lalaking nakikipag-eye contact at humingiti sa akin. First time mangyari sa akin yun, Papa Van. Kaya siguro nangyari yun ay dahil for the first time after 5 years ay mas naging open na ako sa mga bagay-bagay. Kung dati ay ang focus ko lang ay si Carlo. Nung nasa Baler ako at single,
ay mas napagala ko ang mga mata ko sa ibang mga lalaki. Isa na rin sa hindi namin pinalampas ni Kara ay ang pagbabar hopping Papa Van. Habang ine-enjoy namin ang ambience sa bar ay may isang lalaking lumapit sa amin. Siya si Paulo. Nagpakilala siya sa akin at tinanong kung matagal na kaming nagkakilala. Kako naman, mukhang hindi. Dahil magpo 4 days pa lang kami ng kaibigan ko sa baler. Taga Maynila rin pala siya all the way from QC. Habang tumatagal ay mas nadadagdagan na ang usapan namin ni Paulo. Nagulat nga rin ako nung nabanggit niyang nag-break sila ng jowa niya dahil sa 2 hours yung biyahe niya kapag pinupuntahan niya ito. Nagsawa na rin siguro. Natanong niya rin sa akin, baka magalit daw ang jowa ko kung sakali dahil may kinakausap akong ibang lalaki. Wala akong jowa, kako. Dahil kaka-break lang din namin 1 week ago. So andito ka para maghanap ng rebound boy? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Uy, hindi ah. Bakit ba kayo ganyang mga lalaki? Feeling nyo kapag ang babae nakipag-break at nagbabakasyon, lalaki agad ang hanap? Hindi ba pwedeng sarili muna? Bulalas ko naman habang ine-enjoy ko pa rin ang pag-iinom. Dahil siguro sa masyado ng maingay Papa Van, niyaya na niya akong lumipat sa ibang bar na malapit sa kanyang hotel. Dahil tahimik daw doon. Nung una ay iba na ang nasa isip ko. Pero klinaro niya naman na gusto niya lang daw akong mas lalong makilala. Kaya pumayag ako. Lumipat nga kami ng restaurant ni Paulo Papa Van. Nung una ay medyo kinakabahan pa ako. Kasi first time kong sumama sa isang lalaki na hindi ko man lang kilala. Kaya bago rin kami umalis ay talagang hinanap ko pa si Kara. Para sabihin kung saang restaurant at hotel kami lilipat. Para kung sakaling may mangyaring anuman, alam niya kung sino ang magiging suspect. Naisip ko kasi, what if serial killer pala si Paulo? Tapos pagkadala niya sa akin sa kwarto ay papatayin niya pala ako. Kung ano-ano ng mga extreme na sitwasyon ang pumasok sa isipan ko. Pero dahil sa nakadalawang glass na ako ng margarita ay mas nanaig sa akin yung maghahanap ng excitement. Hindi naman may kakailang napaka-hot talaga ni Paulo Papa Van. Maganda ang katawan, matangkad, may pagkakonyo, malaboy next door pero bad boy vibe. Parang si Ruru Madrid. First time rin po kasi na may biglang lumapit sa akin na ganong kagwapo. Kaya pakiramdam ko ay ako na ang pinakamagandang babae sa buong baler nung gabing yun. Matapos kong makadalawa o 3 glasses ng cocktail sa nilipatan naming restaurant ni Paulo, ay nagsimula na kaming maging mas touchy sa isa't isa. And next thing I know, ay nasa kwarto na niya ako. Nakikipaghalikan sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa amin ni Paulo Papa Van. Kinabukasan ay umuwi ako sa hotel namin ni Kara na may ngiting tagumpay. Tapos kinagabihan ulit noon ay nagkita kami ulit ni Paulo. Pero walang nangyari dahil maaga pa ang biyahe niya. Pabalik ng Maynila, kinabukasan. Kami naman ni Kara ay may 3 days pang natitira sa baler. Kaya naman nag-exchange na lang kami ni Paulo ng contact number at nag-promise na magkikita kami ulit sa Maynila. Pagbalik niya sa Maynila ay naging mag-textmate na kami ni Paulo Papa Van. Pero dahil sa hina ng signal sa tinitirhan namin sa baler, ay naging madalang na rin ang aming communication. Nung mga unang araw ay medyo nasasaktan at nalulungkot pa ako. Na parang
nawala ng bigla yung closeness at yung attraction namin ni Paulo sa isa't isa. Pero nung nakita kong may mga tinatag na mga pictures kay Paula sa social media na may kasamang iba pang mga babae, doon ko na na-realize na yung nangyari sa amin ay pang short time lang talaga. Naging open naman siya sa akin sa simula pa lang na hindi siya naghahanap ng anything serious. Doon ko na consciously talagang iniwasan na mas ma-attach pa sa kanya. And nag-work naman. Medyo nagulat na nga ako sa sarili ko dahil ang bilis ko rin nakapag-let go sa nangyari sa amin ni Paulo. At napansin ko rin na mula nung nagbaler kami ni Cara ay parang may nagbago na rin sa akin. Parang bigla akong naging malaya at naging bukas sa mga bagong experiences. Maski nga mga kasamaan ko sa trabaho ay napansin ang pagbabago sa akin. Mas naging magaan ang aura ko at blooming daw ako. Mula nga noon, maski sa opisina namin ay napansin kong parang may mga lalaki pala na nagkaka-crush sa akin. Ang natutunan ko nga sa naging karanasan ko kay Paulo ay makipag-flirt back na rin ako sa kanila. Minsan nga pumapatol na rin ako kahit na doon sa mga may girlfriend na. Nakakahiyamang sabihin, but I enjoyed every moment of it. Pagkatapos ng mga masasayang araw ko sa baler, kailangan ko na talagang mag-back to work para masustentuhan kahit papano ang mga pangangailangan ko. Hindi ko rin naman masisisi ang mga ka-office mate ko, lalo na si Noel dahil sa napansin niya sa akin. May pagupit na raw ako ng buhok porque may mga nangyaring break-up na. Actually, ginawa ko lang naman yung pagupit sabay pakulay dahil damage na rin talaga ang buhok ko. Iba rin daw ang ngiti ko sa labi. Ibang-iba daw ang aura ko kumpara sa dati. Yung dating manang-manang, ngayon marunong nang mag-invest sa sarili. Habang patuloy ang pagpupuri sa akin ni Noel, napansin niyang parang may dumi sa leg ko at nilapit niya ang kamay niya para tanggalin ito. Sinubukan naman niya pero hindi matanggal-tanggal, Papa Van. Kaya kumuha siya ng alkohol. Awkward sa part ko pero patuloy niya itong tinanggal hanggang sa may sumigaw sa amin ni Noel, si Marie na girlfriend niya. "Oh babe, anong ginagawa mo dito?" Tarantang tanong ni Noel. "May email kaya ako sa'yo kanina pa. Hindi mo sinasagot? Kailangan na yun sa meeting." Galit na sagot ni Marie na halatang hindi natuwa sa inabutan niya. Nagawa pa ni Noel na i-explain kay Marie yung nangyari. Anya, nag-uusap lang kami tungkol sa bakasyon ko sa baler. Kaso alam kong hindi naniwala itong si Marie. Nakita niya rin kasi ang mga pahagod ni Noel sa aking leeg. Habang nagdidiskusyon sila, hindi ko na maiwasang sumabad. Sinabi ko ang totoo, Papa Van, na tinatanggal lang ni Noel yung dye sa leeg ko dahil sa nagpakulay ako ng buhok. Pinapakita ko pa nga para lang maniwala siya. Ayokong isipin niya na baka may ginagawa kaming iba, Papa Van. Bakit kailangan tong boyfriend ko pa ang magtanggal? Hindi mo ba abot yung sarili mong leeg? Taas kilay na tanong ni Marie sa akin. Inamin naman ni Noel na siya yung nakapansin at hindi ako. Kaya niya nagawa yun. Kahit anong explain namin, ay napagalitan pa rin kami kay Marie. Anya, oras daw ng trabaho. Kaya trabaho lang daw sana ang gawin namin at hindi maglandian. Pagkasabi niya noon ay nag-walk out na siya, Papa Van. Agad namang humingi ng pasensya si Noel dahil sa ginawa ni Marie. Halo-halo ang nararamdaman ko sa nangyaring yun sa amin ni Noel, Papa Van. Napahiya ako kay Marie dahil nagmukhang finiflirt ko ang boyfriend niya. At nagilty na rin ako dahil alam kong medyo totoo naman. In a way ay parang nakita ko rin kasi ang sarili ko kay Marie.
Dati kasi ay ako yung ganun kay Carlo. Pero ngayon, baliktad na. Ako na yung pinagseselosan. Nakakahiyamang pong aminin, pero na-flatter din ako dahil kahit yung may mga girlfriends na ay nagkakagusto pa rin sa akin. Bukod dun, Papa Van, ay cute din naman kasi si Noel kahit na papano. Hindi man siya kasing gwapo ni Carlo o ni Paulo, pero may itsura din si Noel kaya parang naging natural na rin sa akin ang suklian ang pagkikipaglandian niya. Bukod kay Noel ay may iba pang mga umaaligid sa akin sa opisina. Tapos napansin ko na nga lang din na eventually ay naging mas malakas na ang loob kong makipag-flirt back dun sa mga type ko rin naman. At yung mga hindi ko gaanong type, andali ko lang din nasungitan o dedmahin. Parang bigla akong nagkaroon ng ibang klase ng confidence sa sarili. At for the first time, ay naramdaman ko na malaya ko nang nagagawa ang kahit na anong gusto ko nang hindi masyadong nagpapatali sa iisipin ng iba. Nagpatuloy ang ganitong easygoing na buhay ko sa mga sumunod na linggo, Papa Van. Nagulat na nga lang ako dahil madali na rin akong nakapag-move on kay Carlo. Siyempre may mga time na namimiss ko rin siya. Lalo na kapag nakakakita ako ng mga magjowa na sweet sa isa't isa. Pero hindi na ganoon kasakit sa damdamin. Kaya naisip ko na maging bukas sa kung saan man o kung kanino man ako dalhin ng tadhana. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako dahil muli akong kinontak ni Carlo. Pumunta siya sa bahay. Nakiusap na mag-usap kami kaya pinapasok ko siya sa bahay. Aminado naman siya, Papa Van, sa pagkakasala niya. Andun pa rin yung galit ko kaya kung pwede lang ay ayoko na siyang bigyan ng pagkakataon. Kahit na humingi pa ito ng isa pang chance. Sinabi niya sa akin na nakipaghiwalay na siya kay Charm na workmate niya. Dahil sa ako pa rin daw ang mahal niya. Lexi, please, ikaw ang mahal ko. Pahigbi niyang sambit sa akin. Kung mahal mo ako, bakit mo ako niloko? Sumbat ko sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya sinasadya ang paglolokong nagawa niya, Papa Van. Nadala lang daw siya. Inamin din niyang insecure siya. Makasarili at higit sa lahat ay tanga dahil sa nagawa niya. Habang inaamin niya yun sa akin, Papa Van, ay unti-unti na ring tumutulo ang mga luha ko. Siyempre, naaalala ko ang 4 na taong pinagsamahan namin. Okay at masaya naman kami noon. Kaya hindi ko maawari kung bakit siya nagkaganon. Narealize niyang naging mahina raw siya dahil sinayang niya ang magandang relasyon na meron kami. Mukhang hindi ko rin may babalik ang tiwala ko sa kanya, Papa Van. Pero pilit pa rin siyang humihingi ng isa pang pagkakataon. Anya, liligawan daw niya ulit ako at maghihintay kahit gaano pa katagal. Hindi na kita mahal, Carlo. Tugon ko sa kanya. Nabigla na lang ako nang bigla niyang hinawakan ang magkabilang braso ko. No, hindi ako naniniwala. Tingnan mo ako sa mata at sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Sumamo niya. Hindi na kita mahal. Yan ang huling lumabas sa bibig ko kahit alam kong masakit. Kahit na pinagtabuyan ko noon, si Carlo ay ang sakit-sakit. At ang bigat-bigat pa rin sa dibdib ko, Papa Van. Tama nga yung sinasabi nila. Na malalaman mo lang kung totoong nakapag-move on ka na sa isang tao kapag nakita mo na ulit ito at wala ka nang nararamdaman. Lampas 1 buwan ko ring hindi nakita si Carlo, Papa Van. Pero nung sandaling binuksan ko ang aking pinto at nakita ko siya, hindi ko na halos mailarawan ang nararamdaman ko nung mga sandaling yun. Hindi ko na alam kung ano yun. Kung galit ba,
lungkot o pagmamahal. Naghalo-halo na kaya ako naguguluhan. At kahit na sinabi ko na kay Carlo na hindi ko na siya mahal, ang totoo ay na-realize ko na mahal ko pa rin pala siya nung mga sandaling yun. Ngunit sinubukan kong pairalin ang utak ko kaysa sa puso ko. Kaya lang naging matyaga pa rin siya. Dahil na rin siguro sa ramdam din niyang mahal ko pa rin siya talaga. Sa mga sumunod na linggo ay walang mintis ito na nagpapadala ng bulaklak sa bahay ko. At sa bulaklak na yon ay may card na iisa lang ang mensaheng palaging nakasulat. Patawarin mo ako, Lexi. I love you. Naghihintay. Carlo. Hindi nagtagal ay lumambot na muli ang puso ko kay Carlo, Papa Van. Hindi ko na rin napaglabanan ang sarili ko. Kaya 3 months mula nang maghiwalay kami ay pinayagan ko na ulit siyang manligaw sa akin. Matapos ang 2 linggong panliligaw niya, ay naging kami na rin ulit. Kahit na naging kami ulit ni Carlo ay ramdam ko na may nagbago na talaga sa akin, Papa Van. Naramdaman ko na this time, hindi na ako naging ganun kaselosa sa relasyon namin. Di tulad ng dati na bantay sarado talaga ako sa mga pictures na ina-upload ng mga kaopisina niya online. Sobra-sobra din akong mag-analyze ng mga body language sa picture noon. Ngayon, ay wala na akong masyadong pakialam. Kung dati sensitive ako sa mga kilos ni Carlo habang nagkukwento tungkol sa kanyang mga kaibigan at kaopisina, lalo na sa mga babae. Ngayon ay pinagkikibit-balikat ko na lang kapag nakakaramdam ako na may crush siyang iba. At that point, Papa Van, naisip ko na kung sakasakaling lokohin man po ulit ako ni Carlo, ay kayang-kaya ko nang makipaghiwalay sa kanya. At kung sakali mang makaramdam ako na nambababae na naman siya, ay madali na lang sa akin ang tablahin siya. Eventually ay ganun na nga ang nangyari, Papa Van. Matapos ang ilang buwan na muling honeymoon stage namin ni Carlo ay nanumbalik na ang pagdududa ko sa loyalty niya. Nang minsan kasing isinama ako ni Carlo sa outing nila sa office ay napansin kong may kakaibang tingin sila nung isang bagong empleyado nilang babae. Ilang linggo matapos nga noon ay palihim kong chinek ang messages ni Carlo. Nahuli ko na naglalandian nga sila nung babae. Pero sa halip na magalit, magwala at manugod sa kanya ay gaya ng ginagawa ko dati. Ngayon ay kinimkim ko na lang ang lahat. Ang naisip ko na lang ay gantihan siya. Nailabas ko ang sama ng loob ko sa pagbaboxing, Papa Van, at naishare ko pati na rin sa coach ko na si Marco ang pinagdadaanan ko. Ramdam daw niya kasi yon sa bawat suntok ko. Na yun ay dahil sa nahuli ko na naman ang boyfriend kong niloloko ako. Kung bakit pa raw kasi ako nakipagbalikan sa kanya. Kung tutuusin daw ang sarap maging single. Dagdag pa ni coach. Baka masyado lang daw nagiging palakaibigan ang boyfriend ko. Pero may friendly text ba na nagsasabi sa isang babae na let's hang out sometimes? Basta gagantihan ko siya. Singhal ko. Nakakatakot ka namang maging girlfriend. Uy, huwag kang gagawa ng krimen ha. Mababawasan ako ng client dito sa gym. Natatawang biro ni coach. Hindi no. Ganti meaning two can play that game. Depends ako naman. Manlalalaki ka rin? Tanong niya. Well, let's just say na kung siya nag-enjoy, edi mag-e-enjoy na rin ako. Confident kong sagot. Gusto ko lang din kasing ma-experience na for the first time sa relationship namin, ay ako naman ang mananakit sa kanya. Hindi pabor si coach sa nakagustuhan kong gumanti pero hindi nagtagal ay sumang-ayon na rin siya. Kung desidido naman daw ako sa plano ko,
May balak pa siyang tulungan ako, Papa Van. Kinabahan ako sa nabanggit ni Coach dahil nadala na rin ako sa mga nangaaway na girlfriend. Wala raw akong aalalahanin dahil cool off na sila ng GF niya at mukhang papunta naman na raw ito sa hiwalayan. Nawawalan na raw ng tiwala yung GF niya sa kanya lalo na sa trabaho nito. Kasi naman di ba, napapaligiran siya ng mga bading at mga hot na clients na katulad ko raw. Pabiro pa niyang sabi, kung gusto ko raw uminom at pag-usapan ang puso kong sawi or anything ay free lang siya. At ang inuman na yon na kasama ang aking gym trainer ay nauwi nga sa one night stand, Papa Van. At ang one night stand na yon ay nasundan pa ng nasundan. In short, nagkaroon kami ng affair ni Coach Marco habang kami pa ni Carlo. Nung una, galit at ang kagustuhan ko lang na makaganti kay Carlo ang umiiral sa akin. Pero nang tumagal ay unti-unti na rin akong tinablan ng guilt. Ang nangyari din kasi ay nagkabalikan din itong si Coach Marco at ang girlfriend niya. Kaya ang nangyari sa amin, naging mag-friends with benefits na lang kami. Gustuhin ko man pong tigilan ang pakikipag-affair kay Coach Marco, hindi ko rin magawa, Papa Van. Hindi ko alam. Pero parang na-addict na ako sa thrill ng illicit relationship. Inihanda ko na lang ang sarili ko sa maaring maging consequences ng aming ginagawa. Eventually din ay parang nakaramdam din itong si Carlo na may kakaiba akong ginagawa. Siguro ay nagtaka rin siya kasi hindi na raw ako singselosa nung dati. Hanggang sa sumabog na lang ang lahat ng panulokong ginagawa ko kay Carlo. Yun ay nang minsang late na akong umuwi sa apartment namin. Agad na lang siyang bumungad sa pintuan. Seryoso siya nang tanungin niya ako kung saan ba ako galing. Siyempre, kaibigan ko ang rason ko. Pero ang totoo ay katatapos lang naming magkita ni Coach. Nagulat ako nang sinigawan niya ako ng sinungaling, Papa Van. First time akong sinigawan ni Carlo kaya nag-iba talaga ang ekspresyon ng mukha ko. Sinundan kita kanina pag out mo sa office. Pumunta ka sa gym. Then pagkatapos ng 15 minutes, lumabas ka na sa gym kasama yung trainer mo. Nag-taxi na kayo papunta sa motel. Sunod-sunod na paglalahad niya. Gaano mo na ako katagal niloloko? Ngit-ngit na dugtong niya. Nung naging kabit mo yung kaopisina mo, sagot ko sa kanya na may lakas ng loob. Hinablot niya agad ang braso ko. Wala raw akong pruweba na may ginagawa siyang masama. Ano ngayon? Bakit? Akala mo, ikaw lang ang pwedeng magloko? Ano ngayon? Alam mo na kung anong pakiramdam ko sa tuwing nambababae ka? Sumbat ko dahilan para sampalin niya ako ng malakas. Yun daw ang bagay sa akin dahil sa pagiging malandi ko, Papa Van. Kita ko sa mukha ni Carlo yung galit. Sa tingin ko, hindi lang sampal ang kaya niyang gawin sa akin. Kaya nang makakuha ko ng kutsilyo, ay agad kong tinutok ito sa kanya bilang protekta sa sarili ko. Subukan pa niya akong saktan at hindi ako magdadalawang isip na itusok yun sa dibdib niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na niloko ko siya. Aminado naman ako doon. Kung tutusin naman, Papa Van, wala kaming pinagkaiba. Ngayong patas na tayo, hakutin mo na yung mga gamit mo. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Mula ngayon, tapos na tayo. Buliyaw ko sa kanya habang hawak pa rin ang kutsilyo. Tuluyan nang umalis si Carlo sa apartment na inuupahan namin. Ipinablatter ko rin siya sa barangay para sa pananakit na ginawa niya. Sa awa ng Diyos ay pinatahimik niya na rin ako. Hindi ko na siya nakitang muli magmula noon. Matapos din naming maghiwalay ni Carlo, ay agad ko na rin tinapos ang pakikipag-affair ko kay Coach Marco. Hindi ko na rin tinuloy ang membership ko sa gym para makapag-move on na sa nangyari.
Ang huli kong balita kay Coach Marco ay sila pa rin ng girlfriend niya. At magpasa hanggang ngayon ata ay wala pa rin itong kaalam-alam na minsan siyang niloko ng boyfriend niya. Mag-iisang taon na rin mula nang maghiwalay kami ni Carlo Papavan. At sa totoo lang ay parang na-trauma na rin ako sa lahat ng nangyari. Kaya't magpasa hanggang ngayon ay single pa rin ako. Hindi ko nga rin alam kung kailan ba ako makaka-recover at kung kailan ko mapapatawad ang sarili ko. Noon ko na-realize na wala namang kaso kung makipaglaro ako at hindi makipag-commit as long as pareho kayo ng ka-fling mo ng gustong arrangement. Higit sa lahat ay pareho kayong single. Pero sa oras na pumayag ka na sa isang committed na relasyon, dapat panindigan mo na ito. Dapat magkaroon ka ng palabra de honor. Pero ang totoo, Papa Van, matapos kong malagay sa parehong sitwasyon, ang maloko at manloko, ay hindi ko na alam kung magkakaroon pa ba ako ng tiwala sa sarili ko. Kung kakayanin ko pa bang maging isang mabuti at tapat na karelasyon. Sa ngayon, ay sarili ko na lang muna ang iintindihin ko. Hanggang dito na lang, Papa Van. Salamat kung mapili man itong kwento ko sa programa nyo. Your recovering playgirl, Lexi.